Magandang araw sa inyong lahat. Today is Sunday. It's our strong family prayer and exhortation. Kumusta na po kayo? Muli po tayo ay dadako sa ating pananalangin at pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos araw-araw sa ating buhay na tayo ay may lakas pa rin ng katawan na magsimula ulit sa araw na ito ng paglilingkod sa Diyos. Shall we pray? O aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sa kabutihan niyo sa aming buhay at kami makakapagpatuloy pa rin sa aming tungkulin bilang inyong mga anak. Pangunahan niyo patuloy ang pamilyang Pilipino na makakilala kay Jesucristo at tanggapin si Jesus na maging kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko po ipagpatuloy ang ating strong exhortation from the book of Ephesians chapter 5 and verse 21 and 22. Sabi dito, submitting yourselves one to another in the fear of God. And verse 22, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. And verse 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Pagpapasakop, doon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpapasakop doon sa kanyang mga aral, mga turo, na kung saan ito po ang ating standard of living. Na sa araw-araw nating pag-aaral, pagsusuri, pagsisiyasat ng salita ng Diyos, itinuturo sa atin ng salita ng Diyos na tayo magpasakop. Magpasakop tayo sa kalooban ng Panginoon. Lahat ng bagay pwede mangyari. Inaasahan o hindi inaasahan. Pero alam nyo, lahat rin na nangyayari sa ating buhay ay mayroong plano ang Diyos para sa ating ding ikalalago, para din sa ating ikabubuti. Dahil ang buhay na ito ay walang nakakatiyak. Tanging Diyos lamang ang may hawak. Kaya ang ating masasabi sa buhay na ito ay ipagkatiwala natin araw-araw ang buhay natin sa Diyos. Maging tayo man ay mayaman, mahirap, matalino, may pinag-aralan, nakaupo o nakapwesto sa gobyerno o hindi, lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na araw-araw sa ating pamumuhay na ito ay sulitin natin. Sikapin natin na makapaglingkod sa Diyos, sikapin natin na mamuhay na naayon sa kalooban ng Panginoon. Pagpapasakop sa lahat ng kalooban ng Panginoon. At in-emphasize pa dito kung paano magpasakop. Inihalin tulad sa isang asawa. Sa isang asawa na nagpapasakop sa kanyang mister. At ito'y ginagawa niya hindi dahil gusto niyang gawin, kundi ginagawa niya ito dahil sa Panginoon. Gaya rin ng kanyang pagpapasakop sa salita ng Diyos. Upang sa ganon, ang pamilya ay maging maayos, ang pamilya ay maging orderly. Okay? Hindi out of order. Kaya nga, napakaganda sa isang relasyon ng mag-asawa na naiintindihan natin ang ating kanya-kanyang responsibilidad, kanya-kanyang tungkulin sa pamilya. Pagpapasakop, pagbibigay ng halaga, pagbibigay ng atensyon, pagsunod na naayon sa kalooban ng Panginoon. Ginagawa natin ito hindi dahil sa gusto lang natin. Tayo nagpapasakop sa ating asawa na lalaki dahil ito'y sinabi ng Panginoon. At sinabi rin sa lalaki na ikaw isang lalaki, you are the head of your wife. Even as Christ is the head of the church. And He is the head. And He is the Savior of the body. Kaya nga, kung ang mag-asawa ay nagtutulungan, nagkakaisa, sabi ko nga nung araw pa, meron teamwork, cooperation, coordination, merong blessing. May tinatawag natin na consistency ang kanilang relasyon. May sustainability ang kanilang relasyon. Dahil ang Diyos ang nagliligtas, ang Diyos ang tumutulong sa atin upang sa ganon hindi mapahamak o masira ang ating buhay. Kaya nga nawa, ating panalangin sa bawat pamilyang Pilipino ay magtulungan, magpasakop sa bawat isa. Kung tayo man ay naglilingkod, magpasakop tayo sa ating mga namumuno at sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Okay, see you again on Monday sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral na ito, na strong family prayer and exhortation. Nawa, maging matatag tayo sa buhay na ito. And let us all support strong family.